sa loob na ng ating lambat guys. Akala ko nakatakas pa talaga naman. Ayan, puting-puti na. Malapad. Oh, ganda talaga pagka ganito ang isda sa loob. Wow! Thank you Lord. Ayan na, parating na. Purong-puro. Purong-purong gulyasan. Good for canning, best for canning guys. Eto na, puno ang ating sinalok. Walang halo talaga oh. Yan, puno pa rin. Thank you Lord. Talaga naman. Ito yung puting-puti kanina sa ating loob ng lambat. Kaya puting-puti. Ganun po ang gulyasan guys. Ang gulyasan, pag yan kumain ng talaga naman puting-puti, akala mo napaka sobrang dami-dami talaga nila. Magandang umaga guys. Sa pwesto-pwesto na tayo ngayon ulit. Malakas ang alon, malakas ang hangin. Yan, pwesto na kami guys. Arya! Tingnan naman natin guys yung isda kung nasaan. Yan. Malapat, alon-alon. Sana magpawin ito guys. Lakas na kakain. Kaya po siya, nakito na si Mama. Sabay na naman ang isda. Diretso lang. Diyan ka lang, steady ka lang sa gitna. Steady ka lang dyan. Dyan lang kayo. Pasok, pasok! Maluwang sa loob, maluwang! Kalahati! Kalahati! Kalahati na lambat guys, nasa 500 meters na yan. Yan, medyo nasa sentro natin guys. Dito. Nandiyan yung isang kasamahan natin guys na pangulong. Naka-standby din siya dyan. Nagabang din yan. Yung isa nauna na sa aming umarya. Una nakarating dito sa area pero nakita namin kanina noon binibat kami. So sana mahuli to guys. 40 40
Maganda kapag ganito guys, na tuloy-tuloy ang pamumuti niya, nasa ibabaw lang siya kumakain. Wag lang lulubog kasi may delikado, sumisid pagka lumubog. So, habang umiikot, mas maganda ganyan na namumuti sila. Ayan. Ang ganda ng puti. Sana may pangilalim. Pag may pangilalim, maganda, may laman-laman yan. Pero pag puro ibabaw yan, manipis, konti lang yan guys. Pero malaman natin mamaya kung gano'ng kadami yan. Sana mahuli. Ito na wala nyo dalawa sir. Gusto na lang natin. Ito. Para. Baba na isip guys. Baba na isip. Sampo! Ito. Ito na. Kapara na. Kapara na. Lag na, triangle. Just para. Para manipis lang eh. It's four. Baba na kagad dalawang set. 1 0. Magulong-gulong guys, malon-nalon. Ayan. Nasa sentro pa yung isda. 7-5. Huwag kang pabayaan niya kaya. 7-3. 7-2. 7-1. Steady lang kayo dyan, steady lang. 7-0. Medyo nasa sentro naman guys. Mahaba-haba din oh, mula dyan hanggang dito sa side na to. So ayan, may nakabuntot pa na pumipisik. 6-5. Yan, again, senior die guys yan, senior die. Naghahagis ng senior die dito. Parang tina yan guys na pang gulat sa isda, pantakot sa isda para hindi sila lumapit dito. Senior die ang tawag. Paulit-ulit tayo guys para sa ating mga bagong followers, subscribers sa Facebook page at sa YouTube channel guys. Ayan. So, maganda-ganda naman ang pasok ng isda. Yan, dyan pa rin sa gitna sa sentro natin. Sana wag umikot, wag lumabas guys. Ayan. Malaking chance ito guys habang ito ay nagbibira. Pag ibinira na yan guys, lalalim ang ating lambat at makakayod. Sana maganda ang kayod, hindi mapadpad ng agos. Pag napadpad guys ng agos yung lambat, flat yung kanyang pagkayod, hindi makakayod pagka sumisid ang isda. Kaya kailangan mas maganda, pagka maganda ang agos, ay maganda ang pagkabira ng ating kable para na sa ganon tuloy-tuloy ang paglalim ng ating lambat hanggang sa ito ay mag-zipper guys. O ayan, binibira na yan ngayon ng ating main winch. Yan, may nag-ooperate dyan na tao. Ayan, may nag-ooperate na tao dyan. Yan ang ating winchman. Ito naman natin main winch, yan, tatlong kable na yan. Lahat yan, ang dalawa bumibira na dyan. Binibira na yan, pinapalalim ng ating lambat. Ayan. So reiteration lang ito, inulit ko lang ulit para sa ating mga bagong followers. At ay, grabe naman, grabing puti oh. Grabing puti. Sana may pangilalim. Oh, parang nasa tabi ng dagat lang talaga sa shoreline. Nandun ang isda. Ayan, thank you, nagme-maintain siya. Huwag kang lulubog, huwag kang sisisid. Diyan ka lamang. Thank you Lord. Ayan, ayan. Ito ng ating main skip. Yan ang humihila ng ating lambat guys. Yan ang humihila ng lambat. Ayan, pag binira na yung kable na yan guys dito. Ayan. Mga tao hinihila yan. I-connect yan dati sa ating main winch. Para yung pangatlong drum na yung kable, ihilahin yan, bibirahin yan para lumalim itong nasa bandang prowa natin o sa unahan ng ating lambat. Ayan. Nag-connect na sila. Umandar na rin yung isa. Ayan, umandar na rin. So tatlo na yung umaandar dyan. Tatlo ng kable ang binibira yan guys para lumalim ang ating lambat. Sana naririnig nyo ako ng mas malakas nang maunawaan nyo. Masyadong maingay dito. Ayan.
Tatlo ng kable ang pinipira para palalimin ang ating lambat, guys. Ayan. So far nandun pa rin ang ating isda sa loob ng ating lambat. Thank you, nagme-maintain sila. Ayan, puting-puti. So malaking chance. Habang nagbibira tayo ng kable, pinapalalim ang ating lambat hanggang sa magsipir ito, guys. Ayan. Medyo pangit ang panahon, malakas ang hangin, maalon, magalaw ang ating barko. Kaya naman, thank you Lord, at natagpuan ulit namin. Dahil sa lipad namin kanina, may ilang grupo kami nakita dito. May 6 na grupo. Kaso yung isa nauna ng aryahan, ito aming inaryahan, pangalawang grupo ito. Yung the rest na grupo, guys, hindi pa namin makita. Para sa mga kasamahan naman natin yun, guys. So, ayan nga, stay tuned mga kasimangista. Excuse me po. Sabi nga, original is always the best. Original is always the best. Huwag nyo pong tangkiligin yung mga pirated at saka yung mga ninakaw na videos. Dahil tayo po ay biktima din ng mga ninakaw na video sa atin. Ipinopost po ng kapwa content creator ng mga baguhan. Nasa 5,000 pa lamang po ang kanilang mga followers. Kaya naman gusto nilang lumaki ang kanilang mga followers at population nila. Nagnanakaw sila ng mga video, guys. Kaya naman original is always the best talaga mga kasimangista. Ayan, antabayan natin ito mamaya. Nandyan pa rin, nagme-maintain sila. So malaki ang chance natin ito habang tayo ay nagpapalalim ng ating lambat. Ayan, thank you. Wait po tayo sa kaganapan for the next footage mga kasimangisa, para hindi tayo masyadong mahaba, hindi kayo mainip, hindi kayo magsawa. Original is always best. Simang isda talaga naman. Thank you Lord. Malalaki ang alon, guys. Malalaki ang gulong. Tingnan ito yung ating mga baboy-baboy. Tingin skip po. Lakas pang hangin. Ayan. Nakalubog pa yung isda, guys. Medyo wala pa ulit tayong makita. Pero nasa loob naman sa kanina. Sana nandyan lang. Nagbibira na tayo ng kable. Ayan. Kable natin. Medyo buka pa ang ilalim yan, guys. Kaya nagbubulabog pa sila dito. Pagka buka pang lambat niya sa ilalim, malaki pa ang chance na makalabas yung isda. Pero sana wag naman. Kasi nasa bandang gitna naman siya doon sa malayo. Doon sa unahan pa natin na yon. Dito nasa gilid natin, medyo buka pa yan. Kaya tinatadtad yan ng sinner die para hindi lumapit ang isda dito. Ayan. Tuloy-tuloy lang sila hanggat hindi nagsisipper yung ating lambat. So maulap-ulap at medyo mahangin ang panahon. Kaya pasayaw-sayaw yung mga barko dito ngayon. May 4 na barko dito, kasama kami. Which is kami naman ay magkakasama lahat. Isang company lang. Ayan, guys. Stay tuned lang. Start na sila, guys, ng power block. Again, 2 hours po ito minimum bago mayakyat ang ating lambat. Sa ngayon, ikutan ko dito sa ating harapan kanina sa bandang kaliwa. Wala pa ulit nagpapakita na isda. Malaman na lamang ito, guys, mamaya kung nasa loob lang. Pero sana Lord, nasa loob lang, nang sa ganon ay tayo ay mabless ulit ngayon kasi mga isda. At ito tayo mapasayaw-sayaw ang ating barko. Malakas ang hangin, malakas ang gulong ng barko ng dagat, kaya naman sumasayaw-sayaw ang ating barko. So medyo hindi stable, kaya naman sana maging maganda na ang ating weather para tuloy-tuloy lang ang ating pagpa-power block. At kung may huli man ay masalok natin ng maayos, may lagay sa ating mga bodega. Again, maraming salamat po sa pagantabay. Shout out po sa ating Facebook followers na 747,000 followers na po tayo. Sa YouTube channel naman po natin ay mahigit na po tayo sa 70,000 subscriber. Kaya naman maraming salamat po sa pagtangkilik. Sabi nga, palaging original po ang papanoorin nyo para always the best. Simang isda. Thank you Lord! Thank you Lord! Eto na! Nasa loob na ng ating lambat, guys. Akala ko nakatakas pa talaga naman.
Ayan, puting-puti na. Malapad. Oh, ganda talaga pagka ganito ang isda sa loob. Wow! Thank you Lord. Thank you Lord talaga. Ang haba nila. Ayan guys, malinaw nasa loob ng lambat natin. Ayan ang pataw na kulay dilaw. Nandyan sila sa loob ng ating lambat. Ayan, tingnan nyo oh. Wow. Sana may pangilalim para mas malaki, mas may volume. Ayan, nagpakita na. Nag-ikot-ikot lang pala sila sa lambat. Yan guys, ang aantabayan natin kung ganong kadami ito mamaya. Kaya naman, huwag bibitiw. Si Mangisda lamang, the original, always the best. Talagang high moral tayo guys. Pagka ganito makikita natin sa ating loob ng balambat na may pag-asa tayong may sasalukin tayo mamaya. Sasalukin na grasya. Ayan. Kaya naman, huwag bibitiw. Stay tuned. Sa ganitong pagkakataon guys, talaga medyo energetic yung ating mga personnel dito, ating mga crew. Dahil sa nakikita natin yung pag-asa, ang pag-asa na sa bandang huli ay tayo may sasalukin. So yan, pakaway-kaway pa yung mga kulamukmuk dyan. Thumbs up pa, ayan. At isa pa ito, mga ngiting tagumpay. Ayan guys. Ayan, ayun. Republic of Tigloy. Ayun, ikaw. Ayan. Pagka guys may huli, ganyan. Pero pagka wala, nga, tahimik sila. Yung po ang totoo guys. Ayan, so continue lang tayo guys sa pagsubaybay at malaman natin to kung gaano kadami mamaya. Maganda pinapakita pero minsan matikal din, minsan matikal, katulad yan. Pagka gulyasan guys, more on gulyasan ito. Kaya ganyan, kita nyo nagkakamot-kamot. Minsan matikal o mayabang na puro ibabaw lang. Kaya lagi mapapansin nyo guys, pag sinabi ko sana may pangilalim, nang sa ganon may volume. Kasi guys, kung nakikita nyo guys na puro puti na ganyan, minsan ibabaw lamang, manipis lamang pala sila, na lahat sila ay nasa ibabaw na nanginginain. So ngayon, pagka yan ay may pangilalim ng mga yellowfin tuna, may volume ito guys. Nilalaksan ko lang ang boses ko guys kasi may maingay sa ating background. Para mas maganda, wala nang edit-edit. Kung what you see is what you get guys. Wala tayong script dito, kaya naman original is always the best palagi. Ayan. Ayan guys, mataas na yung patak ng ating patak ng pataw. At medyo guys yung mga lambat. At medyo maya-maya sa right side. Medyo nasisigaw. Nakita na ba? At tayo ay medyo ayan ang kapaligiran ngayon, medyo may ulan-ulan nito sa palibot. Kaya naman sana matapos na dito at makakapag medyo mapangit yung weather. Na-maximize natin na magpagligtas ka na para hindi ito mabugbog, alon, pagulong, sumasayaw-sayaw ang barko. Kaya naman dapat ito ay maging safe and secure kaya ito ay pinasalo. Para natin doon sa may lambat para makita nyo na makikot na ito. Si Mangisda talaga ang number one. Guys, nakita rin natin diver kasi Orbeloyo from Zamboanga. Sisilip niya kung gaano kadami nasa ilalim ng or nasa loob ng ating lambat guys. Dahil yan ay makikipot na sa ganun na matapos ito ng paluwalhati at wala tayong maging problema. Kita nyo medyo maalon-alon ngayon, unlike before sa ating mga aryata na lagi siyang kalmada. Ngayon pasayaw-sayaw yung barko natin at yan may mga pumipitik-pitik na nasa loob, may alon-alon. So
that's the sign na may isda tayong sasalukin maya-maya lamang. Kaya wag bibitiw. Stay tuned lamang. Sandali na lang ito, makikita nyo na yung kaganapan dito sa pagsasalok natin. At habang ang panahon ay ganito, sana makatapos kami ng maayos. Masalok ito ng walang anumang abarya at sa ganon ay makamtan natin yung grasya na ating pinaghirapan. Maraming salamat talaga sa pagtabay at pagsuporta sa inyong pagkimanita. Medyo maambon-ambon na kaya tumago ako sa side na ito. Hindi ako masyado lumapit na nababasa yung camera natin. Kaya ayan, ayan guys, simula na sila ng kalaskas. Pag kalaskas guys, unti-unting iniaangat yung lambat para maipon yung isda sa bag portion. So sa ganyang pagkalaskas guys, may mga tumiting sumasabit yung isda galing sa ilalim. Kaya kita nyo, ipinapagpag yan para malaglag at nang makuha yung isda at ilagay na kagad sa bodega at nang sa ganon ay ito ay ma-frozen kagad. Magiging maganda ang quality, kahit pira-piraso na yan ay ma-frozen kagad. Kita nyo pagka ganyang kalaskas, yan isa sa pinakadelikadong portion dyan dahil yung isda na sumasabit sa lambat ay minsan bumabagsak sa katawan ng tao, sa uluhan, or kaya yan ay dapat bago igalaw itong controls dito ay talagang nakasigurado na walang babagsak na malaki o maliit mang isda sa ating mga kasimahang isda. Kasi marami ng cases dito ng mga nakaraang taon na nabagsakan ng tuna na meron na balian or medyo nagkaroon ng bruises or nagkasugat, or yung iba naman, the worst case scenario, kailangan iuwi ng Pilipinas para ma-check ng maayos. Kasi dito sa, nahuli ng inaantok ng ating chipmate guys. So, ayun guys, tuloy ko ang kwento ko, napakadelikado sa ganyan din portion. Kasi, yun nga mga tumitinga, lalo na kung tuna guys, yun talaga nakakabalda talaga ng tao yun. Inaabot ka ng kahit mga 10 kilos or 20 kilos pataas na isda, mabagsakan ka talaga na mararamdam mo sakit ng talaga. Kaya sa mga ganyang pagkakataon, ang mga ating mga kasamahan ay palaging sinisigawan dyan ng safety, 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 watch out, look out, look out. Ayan guys, dito naman sa pagkakataong ito, istrobo na sila. Gumagamit na sila ng malaking lubid, yung kulay puti na binibirayan ng malaking motor para mas maiangat ng mas mabilis dahil medyo mabigat-bigat yung lambat na. Unlike nung kanina na medyo malalim pa yung lambat, konti-konti pa lang at hindi pa masyadong inaiipon yung isda sa bag portion. Kaya naman guys, pagka ganyan, lalo na kung marami ang isda, talagang isa rin niya sa pinaka-critical portion kasi banat na banat ang lambat niyan hanggang ilalim dahil nga sa dami ng isda ay sobrang bigat niyan. So may mga incident na nangyayari pagka sa ganyang istrobo, dyan nabibiyak ang lambat sa sobrang dami ng isda. At the same time, yung galaw ng barko, yung sinasabi ko sa inyo pasayaw-sayaw, napakalaki ang epekto noon sa ganyang portion kasi pagkapasayaw-sayaw ang barko mo tapos ang dami ng isda sa loob ng lambat mo, maaring mabiyak ito o mabutas o matapon lahat ng isda, malaglag sa dagat ang isda. So wala kang maaabutan kasi once na nabiyak yan at sobrang bigat ng isda ay talagang bulusok yan, talagang bulusok pa ilalim yan, ubos ang laman ng bag portion. Kaya pagka sa ganyan naman, sa tulad nyan ngayon, yan guys, kukunti lang ang hitsura, hindi ganong banat, ayan, nagpiprepare na sila guys dito para sa pagsasalok. Kita nyo naman kung galing 4 na tao yan, no? Pumasok sila sa ating salok, pero napakaluwag pa. Kaya sinasabi ko sa inyo guys na 3 hanggang 5 tonelada ang laman ng ating salok, lalo na kung ito ay punong-puno guys. Kaya naman guys, yung iba nagsasabi, bakit parang ang lit, parang wala naman 3 tonelada. Yan po ay sukat na sa tagal na po na ginagamit. Ayan na, parating na, purong-purong gulyasan. Good for canning, best for canning guys. Eto na, puno ang ating sinalok. Walang halo talaga oh. Purong-puro. Ayan. Ganda oh.
Kintab, kintab. Again guys, sinusukat yan ng ating fisheries observer para malaman ang timbang at kung saan bodega yan nilalagay guys. Para sa ganon, may record tayo dyan kung saan napapalagay ang ating bodega, kung puno na baga ito. At para sa sinasabi nating sustainable fishing guys, na hindi nahuhuli yung maliliit na isda. Ito po ay good at standard size na pangkaning. Ang amin pong hinuhuli ay puro pangkaning lamang. Hindi po ito naibebenta sa anumang palengke. Yan po ay inilalata. Canned tuna guys. Ayan. Lagi ko pong binabanggit yan para sa kabatiran po ng ating mga bagong followers at saka subscribers sa ating YouTube channel guys. Tignan nyo naman oh. Ayan. Kaya sinusukat talaga siya. Naulan na! Naulan na! Naulan na! Yan, puno pa rin! Thank you Lord! Talaga naman. Ito yung puting-puti kanina sa ating loob ng lambat, kaya puting-puti. Ganun po ang gulyasan guys. Ang gulyasan, pag yan kumain ng talaga naman puting-puti, akala mo napaka sobrang dami-dami talaga nila. Pero pagka ito po may kasamang yellowfin tsaka tuna, nadodominate po ng yellowfin tuna ang gulyasan. Tahimik lang din ito, hindi ganong kayabangan. So pagka ganito po, ayan, pag puro talagang sila ay nagtitikal. Pero thank you Lord kasi eto, may sinasalok tayo. Medyo naulan na nga po guys at medyo madilim ng kapaligiran. At tayo ngayon ay, ayan kita nyo yung alon-alon na. So pagka ganito guys, kailangan mapaspasan natin ito matapos yung pagsasalok bago lumakas ng tuluyan yung hangin at saka yung ulan. Para maganda po yung quality ng ating isda. At nasa ganon, ito ay may deliver ng maayos at good quality talaga. Ito po yung pahikab-hikab kanina guys oh. Ayan, ang ating opisyal. Hindi ko na po inedit, bahala na kayo magtawa dyan. May laman-laman pa rin, naulan na. Naulan na, tago kami dito guys oh. Nagtatago yung ating shipmate dito oh. Para hindi mabasa, ayan. Sacrifice talaga para kumita tayo mga kasimangis na ayan. Para may pakita sa inyo ng mga vlogs guys. Nagsusulat ang ating shipmate na si Boy Antok. Dahil madaling araw pa guys, gising na itong mga to, yung trabaho nila. So kulang nila sa tulog dito guys. Sa mga nagko-comment nga guys kung talagang kulang sa tulog, talaga totoo po yan. Kasi dito, once na tumatakbo pa rin talaga ang barko, talagang gising yung mga tao. May mga duty guys. Kita nyo naman oh, nandito kami sa, tago kami dito. Ayan. Ganyan po ang buhay ng mga simangisda dito sa international commercial fishing. Diskarte nang sa ganun kumita. So tayo nga po ay umuulan na dito. At ang nangyayari po sa ganito pagka maulan talaga ay hindi basta-basta makakaryap at hindi basta lumulutang ang isda. Dahil sa temperatura guys. May pinagbabasihan kaming temperatura dito guys. Sa aming water temperature. Depende yan guys sa temperature ng tubig kung lalabas yung isda. Kaya naman guys, kung mapapansin nyo, sa ganito medyo madalang talaga ang labas ng isda. Parang kokonti na kaagad ah. Ang tigal talaga nito. Oo nga no, parang mga 500 tubs lang, mga 15 tons lang siguro guys. Tingnan natin kung may kasunod pa to. Parang talagang na-japakes kami doon ha, napeke kami doon. Kaya pala sabi nung ating second navigator kanina, wala ma-pick up sa sonar. Pero tuloy-tuloy ang pamumuti ng isda, wala nakikita sa sonar. So talagang sonar talaga din ang isang batayan dito na maganda. Although minsan sa visual guys, maaakit ka talaga sa sobrang puti, maaakit ka, nakala mo napakadami ng isda. Pero pag sa sonar mo titingnan, konti lang pala talaga. So ayan po ang nangyari sa ngayong araw na to. Parang kahapon din guys, ganon din ang nangyari sa amin kaya konti lang huli namin.
Talagang kokonti nga, guys. Thank you, Lord. Bless kami kahit kokonti. Ay, yan po, guys. Malaman natin sa ating chipmate kung ganong karami yon sa final tally, guys. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa inyong kasimangista. Original is always the best. Maraming salamat. Magandang araw.